Hello researchers. Welcome back to our channel. So, karon ato ana pong istoryahan ang lahi na po niya part sa quantitative research. Particularly sa chapter 2 ang data collection. Unsa dapat ang makabutang diri nga part, unsay dapat atong isulat, unsay dapat naka-appeal para mabuo nato ang data collection nga part sa chapter 2. Before nato sugdan ang pag-discuss sa data collection nga part, ato asang i-review kung unsa na dapat ang atong nasulat sa chapter 2. Sa chapter 2, there is a method. So dapat naa na tayo research design, humanatag buhat ana dapat. Research local, dapat na humanatag buhat ana. Dapat naa na tayo figure 2, ang mapa sa atong research local, population and sample, na anata dapat figure 1 ay table 1 ang distribution of respondents, research instrument kauban ang mga parameter limit sa independent variable o dependent variable. So, ang sunod ana is data collection. Unsay dapat naa aning data collection? Ang kaning data collection is narrative. Narrative ni siya, narration ni nimo siya kung unsaon nimo nga makuha or maka-survey sa mga respondents nimo. So for example, kani siya iyahang gisugdan diri nga the data in this research study will gather through the following prescribed procedure. So procedure jud nimo siya imuha ni kung unsaon nimo pag-conduct imuhang study. So inarate nimo unsa imuhang plano para i-conduct nimo ang imuhang study. So naa siya ingon diri to conduct the study, then imuhang research title. Ara, a letter of permission will be secured. So mangayo siya og letter. Then the researcher will ask permission and endorse of the program coordinator of research na siya. For example, ikaw, kung senior high school student ka, murag ang imong pangayuan ani nga letter kay ang imong teacher. Kung master's degree, murag dito ka mangayo sa unsa ni siya sa inyong graduate school nga office dito sa grad school sa inyong masteral nga office o sa doctoral nga office kung asa na ninyo pangutaon dito na ninyo pangayoon. Then, the researcher will administer the questionnaire to the respondents of the study. Ang iyaha diri, social media or online platform kay maybe kani siya nga study adto ning pag-pandemic ata. So dili siya pwede siguro nga makipag face to face. Pero karon kung pwede na mag face to face, ang imuha na pong iingon diri nga face-to-face ang imuhang kuan. Ang imuhang pag-conduct sa study. The respondents will be requested to answer the question honestly so valid and reliable data will be elicited. Ana siya, mag-remind ka sa ilaha nga dili lang magpataka og check maskin asa nga number kay mao ba yan may sakit no basta mag-survey ta ang permanente mahitabo kay magsige na lang ang atong survey kay nagpataka nag-check kay kapoy na upuan basa sa tong questionnaire. So atoa silang ingnon nga basahon ang questionnaire and at the same time ilahang sabton kay para mahatag jud nila ang tama nga answer nila. Sunod, the researcher will retrieve the questionnaire using social media and help some of the research aids to have a 100% return rate of the questionnaire. So kani siya applicable ni siya atong pag-pandemic pero karon ang inyong pagka-narrate ani is base po sa pag-retrieve ninyo atong nagpa-answer mo face to face. After the questionnaire will be collected, the result
will be tabulated before subjecting it to statistical data treatment. So kanin siya, dinhi na mo mag-tabulate sa inyuhang kuan, murag trabahoso ni siya gamay nga kuan kay inyuhang itali tanan ang ilahang mga answers. Then humana ni pwede na dayon mo gamit sa inyong statistical tool para ma-solve ninyo kung unsa jud ang level sa inyong independent variable, sa inyong dependent variable, naabay relasyon inyong independent ug dependent variable, ug unsa po'y influence nga na buhat sa independent variable padulong sa inyong dependent variable. Again, researchers, ang data collection, it's just a narration kung unsa ang inyong buhaton para maka-survey mo o para ma-survey ninyo ang inyong mga respondents o makakuha mo og ilahang answer, makakuha mo sa ilahang mga answers o matali ninyo and matabulate ang ilang mga answer o ma-analyze ninyo gamit ang statistical tool. Unta na amoy nakutlo gamay sa atong lesson karon about data collection nga kani siya nga part kay narration lang jud ni sa inyong buhaton. Unta mahuman ninyo og buhat ang inyong quantitative research nga wala naglisod og inyong pod untang mabati nga ang quantitative research dili lisod, trabahoso lang jud siya. Daghang salamat sa pagpaminaw o pagtan-aw sa ato ang lesson karong adlaw.